Ayan, so praise God. So, kumpleto na po ba tayo? Pwede na po ba tayo pumalaot? Amen. Praise God. So, sa paghanda po tayo. Amen. Ano po? At tiyak, kakausapin po tayo ng Panginoon. Amen. So, pinamagatan po ito ng na Lord Jesus is the rock, a secure fortress. Sabi po dyan ng second Samuel chapter 22 verse 2 to 7. Sige po, tayo po kompleto na po tayo, no? Tayo na po tayo at atin pong basahin ang salita ni Lord na matatagpuan sa Samuel. Ayan, sabay-sabay po tayo. So, 1, 2, 3. Si Yahweh ang aking tagapagligtas, matibay ng buog na aking sanggala, ang Diyos ang bato na aking kandungan, ang aking kalasag at tanging kaligtasan. Siya ang aking pagnangalang sa mga ahas na siya kong tanggulan. Kay Yahweh ako ay tumatawag sa mga kaaway at kanyang nililigtas. Purihin si Yahweh, pinaglilibutan ako ng alulong kamatayan, tunitugis ako nitong agos ng kapahamakan. Daigdig ng mga patay ako ay pinalilibutan, patibong ng mga kamatayan ng aking dinaranan. Sa kapiitan ko ako'y tumawag sa Diyos, na si Yahweh ang aking hinahanap. Mula sa templo niya na kanyang dininig ang aking pagsasabuko at aking pag-ibig. Praise God. So makakaupo na po tayo, purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Ano po? Ito po ay awit ni David, during ng napagtagumpayan, pinagtagumpay siya ni Lord sa lahat ng kanyang naranasan. Amen, magsimula pa, nang siya ay piliin. Ito isang awitin ng pasasalamat, pananabik, pananabik sa magpuri sa Panginoon. Amen. Tayo po ba pag tayo ay napapaliban sa pagdalo sa gawain ng Panginoon, sa araw ng Sabat, meron po ba tayong conviction na para bang something may nananabik sa atin, na parang hindi kumpleto kapag hindi ako tumayo at magpuri sa Panginoon, hindi kumpleto kapag na-miss ko yung araw ng Sabat. Meron po ba sa atin? Amen. At alam na alam po ng Diyos, amen, at lahat ng mga nananabik, hindi po ito, walang bahala ng Panginoon, kundi nilulubos po ito. Amen, kung nauuhaw ka lang sa isang basong tubig, bibigyan ka ng Diyos ng 2 basong tubig. Amen. Ganito po kadakila at kabusilak ang Panginoon. Amen, Sabi po dyan, ito po yung mga awitin ni David, kung saan siguro malamang ito si David na iiyak-iyak habang inaawit ito, habang siya nagsasalita, dahil kumbaga parang sa wakas, naranasan ko na, pinagtagumpay ako ng Panginoon ko. Amen. Sa wakas, natapos na yung palo. Kasi before that, pinalo yan si David. Amen, ni Lord. Dahil sa kanyang mga nagawa. So, kilalanin po na si David po ay siya isang shepherd, amen, at hinirang din po siya ng Panginoon bilang mag-isang hari. Pagkatapos po ni haring Saul, ang unang hari ng Israel. So, bakit, so, tandaan natin, si David, siya ay God's after own heart. Siya po yan. Amen. Aman o David. Ayan. Si David, siya ay mayroong malalim na relasyon sa Panginoon. Ito po yung as I meditate, ito po yung nagrema sa akin. Meron siyang ugnayan, meron siyang relasyon, sa Panginoon. Malalim. Ibig sabihin, malalim ang kanyang ugnayan sa Panginoon. Siya din po ay Ayan. Ayan. May malalim na pananampalataya at pagdepende sa Panginoon. So nakikita po ba natin ating sarili? Suriin natin ating sarili. Ako ba ay may malalim na relasyon sa Panginoon? Ako ba ay may malalim na pananampalataya at pagdepende sa Panginoon? Amen? So, kung susuriin natin ating sarili, i-grade natin from 1 to 10, nasaan po kaya tayo dyan? Amen? So, sabi po din dyan, si David ay mula sa wala hanggang sa hinirang na hari, from nothing to something, so may ginawa sa kanya ang Panginoon. And I do believe sa inyong pagpunta rito,
Hindi po yung umupo lang po kayo dyan na wala pong nababago sa inyo. I do believe may ginagawa sa inyong Panginoon. Nanonotice nyo po ba? Nare-recognize nyo po ba? The way, yung character nyo, the way na manalita kayo, the way na kumilis kayo, the way na makitungo kayo sa kapwa, naiiba, di po ba? Bakit? Kasi may ginagawa sa atin ang Diyos. Amen? Parang si Pastor lang may ginagawa sa kanya si Lord. Amen, di po ba? Amen? Amen. So may ginagawa si Lord, di po ba? So sabi po dyan, ayan. Ayan. Siya din ay hindi perpektong tao. Has huge of mistakes. Sabi, maraming pagkakamali. Mula sa makasalanan hanggang sa pinatawad. Amen. Sino po ba ang perpektong tao dito? Wala din po ba? Sino po ba rito ang nagkasala? Amen. Sino yung mga maraming pagkakamali? Amen. Ayan. So, sino yung mga pinatawad? Amen. So, talaga pag pinatawad, ang dami natin. Siyempre, kailangan yon. Kailangan natin recognize yun. Amen. Dahil kung hindi natin marirecognize sa tayo pinatawad ng Panginoon, paano natin lalakaran ang kanyang katwiran? Amen. So, sabi po dyan, si David din po siya ay hinulma ng Panginoon, hinubog hanggang sa ginamit na hari, naging pagpapala. And I do believe sa bawat isa po sa atin dito, hindi po kayo pumarito dito na gaya ng dati. I do believe na kayo hinuhubog. Ano po, kayo may hinuhubog sa inyo si Lord. Ang karakter ninyo, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ano po, na naging pagpapala din naman. Kaya nga po natututo na tayo maghayo. Amen. So nakakabless yung mga may puso, ano po, na naghahayo. Kaya alam nila yung balita na natanggap nila. Alam kasi nila yung kalagayan na nakilala nila ang Panginoon. Di po ba? Katulad dito si David, naging pagpapala siya in the same with us, nagiging pagpapala po tayo sa ating pamilya. Di po ba? Nagiging pagpapala tayo sa mga lugar kung saan na tayo naroon. Natututo tayo, ano po? Kung dati madamo tayo, ayaw natin magbigay kahit kaunti, ano po? Nagbibigay na tayo, nagpapasensya na tayo. Bakit? Kasi hindi na kasi tayo tulad nila. Ginagamit na tayo ni Lord maging daluyan ng pagpapala. Amen? So, yan po yung ginawa kay David, ano po ni Lord? Mula sa wala hanggang sa ginamit siyang pagpapala sa Israel, sa Judah. Amen? So, sabi po dyan, at mula nga din po yung sinabi ko nga po, mula sa pagiging pastol, naging mandirigma siya sa Israel, ano po, at naging hari, at naging lingkod na may pusong mapagpakumbaba. Amen. So, ibig sabihin, alam niyo po ba ang hari, hindi niyo po ba basta-basta pwedeng utusan yan? Dahil lahat ng sinasabi niyan, batas. Pero mapalad po, si David, tinuruan siya ni Lord. Even yung pinaka-ranggo mo na meron ka, kaya niyang ibaba para sa Panginoon. Amen. Tayo po kaya yung ating pinag-aralan, the way kung sino tayo, kaya natin itong ibaba para sa Panginoon, para manalangin. Amen. Or makinig ng mabuting balita. Di po ba? Alam niyo po, sabi ni Lord, na pinili ng Lord ang mga walang kaalaman upang hiyain ang mga mama. Sa tingin nila ay marunong sila. Na ang tingin nila sa mabuting balita ay isang kahangalan. Subalit para sa atin ng mga nakakilala at niligtas, ito ay kaligtasan na ipinagkaloob sa atin. Ito ay isang mabuting balita. Di po ba? So nakita natin at siya ay naging a man, God's after own heart. Amen. So tayo din po, alam niyo po ba, sa bawat araw tayo tinitignan ng Panginoon, tayo tinitignan, ano kaya na nangyari sa anak ko, ano na kaya ginawa nito ngayong araw? Paano kayo gumising itong anak ko? Ano na kaya nangyari sa kanyang trabaho? Amen? Pero kapag, alam po ba natin, kapag tayo gumagawa, amen, ng mga bagay na nakakalugod sa Panginoon, amen? Ito po ay ito ay nakakagalak sa Panginoon. Kaya nga sabi po rito, makikita din natin dito, alam ng Diyos si David, kilala ng Diyos si David mula sa sinapupunan pa lamang. Alam ni Lord ang puso ni David during na nagkasala siya,
during nang siya ihirangin na hari, alam ng Panginoon. Kaya alam din po ng Panginoon, during na tayo umaawit, during tayo nakaupo dyan, nung pagpunta pa lamang po dito natin, alam na po ng Panginoon na ating magiging puso. Amen? Pero ang nakaka-bless dito kay David, amen, ano po, dahil kilala niya si Lord, sabi ko nga sa inyo, dahil meron lang siyang relasyon sa Panginoon, alam niya rin kung paano dapat parangalan ng Diyos. Alam niya rin kung paano dapat mapaglingkuran, alam niya rin kung dapat alam niya rin kung paano kilalanin at kilala po ang ating Panginoon. Sabi po diyan, alam po ba natin, humantong si David po sa pagkakasala kung saan? Palagay na po ito. Ayan. Humantong siya sa pagkakasala. Kung saan, po, ang istorya po nito, i-paraphrase ko na lang po. Siya ay, ang kanyang mga hukbo, sila Joab, ay lulusog para makipaglaban. Subalit siya ay nagpaiwan, sa kaharian. Sa kanyang paglalakad-lakad, nakita niya ito si Bathsheba. Si Bathsheba na kung saan, para bang nagdingning sa kanyang paningin. Napukaw yung kanyang attention. At yun ang naging daan upang siya ay magkasala. Kaya siya ay magkasala, sabi po dyan, na bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Alam mo yung kasalanan kapag hindi mo siya idinulog, hindi mo siya idinulog sa Panginoon, hindi mo siya hiningi ng tawad, hindi ka talaga nagsisi, darating ka sa punto na para bang na hindi mo na alam na nagawa mo pala yun. Magagawa mo yung pinakamasamang bagay na akala mo hindi mo kayang gawin kapag ito hindi mo napigilan ang kasalanan ito. Amen? So dumating dito ganun si David. Amen, Kaya pinapatay niya itong asawa ni Bathsheba. Amen, si Urias. Sabi po dyan, ipinapatay mo ang Hiteyong si Urias sa mga Amonita at kinuha mo pa ang kanyang asawa. Dahil sa ginawa mong ito, at ako'y tinakwil mo, tandaan mo, laging may mamamatay na sa patalim sa iyong sambayanan. Sinabi ni Yahweh, pag-aawayin ko ang iyong sambayanan at sa harap ko'y may ibibigay ko sa iba, ang iyong mga asawa, sisipingan sila kahit sa tanghaliang tapat. Ginawa mo ito ng lihim, ihahayag kitang parurusahan at makikita ito ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. Amen. So makikita natin kahit na sinasabi natin na may malalim pa lang na relasyon ito si David, kahit na sinasabi natin na matindi ang pagdepende ni David sa Panginoon, pero naranasan niya pa rin na siya ay pinalo ng Panginoon. God never tolerates sin. So hindi po itinotolerate ni Lord ang kasalanan. Papaluin talaga tayo dito. Amen, tingnan natin si David, hindi nga siya nakaligtas. Tayo pa kaya na kung minsan andap-andap. Amen. Si David na kung saan, amen, so naranasan niya, siya ay pinalo ng Panginoon. Amen, kung saan naranasan niya namamatayan ng anak. Ayan. So makikita natin dito. Ayan. Ayan. So namatay yung kanyang unang anak kay Bathsheba. Ayan, praise God sa buhay ng pastora. So namatay ang kanyang unang anak. Ito yung kabayaran, ito yung hindi kabayaran, kumbaga consequence, ng kanyang kasalanan. Amen, masakit po mamatayan. Mahirap. Amen? At hindi pa dyan natatapos. Ang kanyang anak na si Tamar, ay lihim na umibig itong kanyang anak na si Amnon kay Tamar. So nagkaroon to, na nahalay, ito si Tamar, na kanyang kapatid.
Amen. So, pagkatapos noon, si Amon, si Absalom naghiganti siya para sa kapatid niyang si Tamar. So, madaling salita, pinatay ni Absalom si Amon. Amen. So, pinatay po, nito ni Absalom. At hindi pa dyan natapos, di po ba? Nagrebelde itong anak niya na ito. Alam niyo po ba, yung binabasa ko ito, kahit na si Absalom ay nagrebelde sa kanyang ama, di po ba? Nagrebelde siya, gusto niyang palitan niya kanyang ama. Gusto niyang patayin, kumbaga gusto niyang maupo doon sa trono ng kanyang ama. Ganun man siya nagrebelde, alam mo po, nung namatay si Absalom, ito po yung parang nakita ko na parang nakakadurog ng puso bilang isang magulang. Amen, po. Na kahit na gaano nagkasala ang kanyang anak, andun pa rin yung puso niya bilang isang magulang. Hinanap niya pa rin ito. Amen, po. The same with us. Amen, po. Minsan may mga nagagawa po tayong mali. Nagkakasala tayo sa Diyos. May mga bagay na ginagawa tayo na hindi natin sinasadya. Amen? Pero alam niyo po ba, tayo ay mahalaga pa rin. Kung ikaw ay anak ng Diyos, napakahalaga mo sa mata ng Diyos. Amen, napakahalaga. Kaya makikita natin dito, amen, na halos mangyak-ngyak si David, Absalom, anak ko. Amen? During that time, kahit gaano pa kalaking ginawa ng kanyang anak, hinanap pa rin siya ng kanyang ama na si David. Amen. Kasi with us, alam niyo po ba, every Friday, lahat tayo hinahanap tayo dito ng Diyos. Maaari ganito no lang sa kaya yung anak ko, sa kanya naman kaya nagpunta yun. Wala na naman sa tahanan ko. Ang isang magulang, amen, hindi yan napapakali pag wala pa ang kanyang anak sa kanyang tahanan. Amen. So lahat po tayo hinahanap tayo ng Ama, ng Diyos dito sa kanyang santuaryo. Amen? At hindi pa po dyan natapos sa kanyang paglisan, sa kanyang kaharian. Ito si Shimei. Shimei ba yan? Shimei ba? Ayan. Paglisan niya, talaga nakarinig siya ng mga masakit na sa pananalita. Pinagsalitaan siya ng hindi magaganda. Amen. Kung mababasahin niyo po yan, yung 2 Samuel. So ganito, ikaw na hari, ikaw na may pinamumunuan, pagsasalita ka ng hindi maganda, di po ba parang napakasakit bilang isang tao. Amen? At tandaan natin, amen, makikita natin dito, dinanas lahat to ni David, David has no option to weigh, to escape, but to accept it. Wala siyang option, kundi harapin at tanggapin. Makikita natin, di po ba, sabi niya kay Nathan, nagkasala ako sa Diyos. Doon pa lang nagkaroon na siya ng pagsisisi. Nagkaroon na na-realize niya na yung kanyang kasalanan. Di po ba? Nagkaroon siya ng madali ang pagsisisi sa Tagalog. Ayan. So makikita natin dyan, God has not giving you an option to escape, sabi po dyan. Hindi tayo binibigyan ng Diyos upang maligtas. O miski po, sa pagtuturo, God has not giving you an option to escape, but for you to learn that there is no peace or joy in sin. Amen. Dahil wala kang mabuting mapapala, walang kagalakan, walang kapayapaan sa kasalanan. So, anak, hindi ka dyan mag-i-enjoy. Umalis ka dyan. Mapapahamak ka dyan. Bukod sa hindi ka na mag-i-enjoy, wala ka pang kapayapaan. So, ito yung itinuro ng Panginoon kay David. Amen? Ito yung tinuro sa kanya. Na hindi magiging payapa ang iyong buhay. Kaya makikita natin dito, ang prayer ni David, create me, Lord, a clean heart.
Di po ba? Ito na yung after na na-realize niya yan, ano po, humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon, ano po. Sabi niya, linisin mo ako sa aking karumihan. Dalawa po yung isang immoral at isang voluntaryo o voluntaryo na kasalanan, ano po. Sabi niya rito, linisin mo ako, linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo ang aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala ko, di ko kinakalimutan, laging naaalala. Nakita niyo, sa iyo ako nagkasala ng tunay at ginawa ko'y di mo kinalugdan, kaya may katwiran kan ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan sa 6. Ang masama, ako'y masama, nabuhat ng isilang, makasalanan ng ako'y iluwal. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong ng wagas. Sabi sa 7, ako'y linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, butong ng hihinay, muling palakasin. Ang kasalanan ko iyo nang limutin, lahat kong nagawa masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin, iyong banal na espiritu paghariin, ang galak na dulot ng iyong pagligtas ibalik, at ako iyong mong gawin mong tapat. Ito yung naging puso ni David after niya makagawa ng kasalanan. Amen. Makikita natin yan, ano po, yung ginawa ni David, ano po. So sa tingin natin, ano po, sino po bang mas mabuti? Sino po bang mas may magaan na kasalanan? Ikaw o si David? Di po ba? Pero lahat po yan tinitignan ng Diyos as kasalanan. Wala pong mabigat, wala pong magaan. Lahat po, ano po, ito ay kasalanan. Kaya nga sabi ni Lord, wala nakaabot sa aking panuntunan, ang lahat ay nagkasala. Amen? Pero hindi po ibig sabihin nito, ano po, na porket ganito ginawa ni David, ano po, is meron na tayong karapatan, ginawa nga ito ni David, hindi po. Amen, ano po. So, itinuturo po sa atin dito ng Panginoon, kapag nakagawa tayo ng kasalanan, ano po, dali-dali tayo lumuhod sa Panginoon, humingi ng kapatawaran. Dali-dali natin talikuran ng kasalanan. Sabi po dyan, di po ba? Sabi niya, linisin mo ang aking puso. At ang pangalawa sinabi niya, ito ay puspusin mo ang aking puso. Ano po? Linisin mo, ano po, alisin ang karumihan. So, hindi ka lang humingi ng kapatawaran, kundi yung espiritu na kung saan immoral, ano po, Lord, alisin mo ang limutin mo aking ginawa. Ano po, ang kasalanan ko yung limutin, ano po, sa iyo ako nagkasala. Sabi nito ni David. Amen, ano po. Patawarin mo ako sa aking mga sala. So, tayo din po, amen, ano po, may karapatang lumapit sa Diyos. May karapatan din po tayo, ano po, humingi ng kapatawaran at makapagbagong buhay. Hindi lamang po si David. Maging tayo po. Amen? So kung sa tingin na, hindi pa po huli ang lahat. Hindi pa po huli ang lahat. So mahabang naririto tayo kasi hindi natin alam ang bukas. Ngayon, nandito tayo, baka mamaya pag uwi natin. Alam mo yun, hindi natin alam kung hanggang saan ang buhay natin. Pero hanggat binibigyan kasi David, makikita natin, agad siyang humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Kaya alam niya, hindi niya alam hawak ang bukas. Amen? Sabi po dyan, ayan, kaya nga sabi po dito, ano po, aking pupurihin ang Panginoon na nagbigay sa akin ng payo, maging sa gabi ay tinuturuan ako ng aking puso. Amen? Lord, ano po bang gagawin ko? Paano po ba? Amen? So, napaka-importante po, sabi po dyan, ano po na, ating kilalanin si Lord. Yamang kinikilala natin, the Lord Jesus is my rock. So, ibig sabihin, gaya na itinuro sa inyo sa NBS, ano po, He is the rock that cannot be shaken, and hindi po ito nagbabago, ano po, hindi katulad ng buhangin, hindi po ba tinuro sa inyo sa NBS, sa mga nag-NBS, alam po nila ito, ano po,
So, ibig sabihin, ito'y matatag, ito'y maaasahan, ito'y magiging kublihan at pagkakatiwalaan. Amen, ano po. Kaya nga makikita natin dito, sabi ni David, create me a clean heart. Di po ba? Kabisado niyo po ba yung kanta na yan? Created me a clean heart, O God. And renew right spirit within me. Cast me not away. Di po ba? So, yun yung mga awit ni David, ano po, nawa, maging ganitong ating puso. Magkaroon tayo ng parang pag nakagawa tayo ng hindi maganda, parang ang sakit sa kalooban. Parang alam mo, namimigat ang ating puso. Na parang gusto mo maiyak. Kasi bakit sinaktan mo kasi yung minamahal mo? Ikaw ba gusto mo sinasaktan mo yung mahal mo? Di po ba hindi? So kapag nakakagawa ng hindi mabuti, ano po, Lord agad sa Panginoon, Lord. Kasi si Lord naman, alam niya naman talaga kung talaga nagsisi ka o hindi. Ano po, alam niya ang puso mo during that time na lumuluhod ka. Kahit na nagaganda ng mga sinasabi mo, pero alam ni Lord ang ating mga puso. Kaya nga, repentance is not about na nagsasalita ka lamang. Ano po, kundi ano po, napapatunayan ito. Nagkakaroon nito ng bunga ng pagsisisi. Kaya nga sabi po rito, sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. Alam ni David that God is holy. At alam din ni David, ano po, na hindi kailanlugod ng Panginoon na manatili siyang mamuhay sa immoral na pamumuhay. Tayo rin dapat alam natin, hindi dapat manatili sa mga immoral na pamumuhay. Amen? Dahil tayo tinawag ng Diyos sa kabanalan, sa kalinisan. Ano po? Sa kadalisayan. One day lahat tayo haharap sa Kanya. Amen? Sabi ng Hebrew, wala po dyan, huwag kayo mag-atubuling lumapit sa mahabaging trono ng Diyos. At kayo makasusumpong ng habag at biyaya. Pero bakit ang iba nahihirapang mag-pray, nahihirapang humingi ng kapatawaran, nahihirapan nilang aminin sa Diyos, ano po ang kanilang kasalanan? Mga alam naman ng Diyos, yung ginawa natin. Ano po, alam po yan, wala po tayo may paglilihim. May paglihim natin ito sa ating asawa, sa ating kapwa, pero sa Diyos hindi po tayo makapaglihim. Bakit hirap na hirap? Kasi baka nag-i-enjoy pa sila doon sa kasalanan na yun. Sabi kanina, walang kaligayahan, walang kapayapaan sa kasalanan. Amen? Hahabulin ka nito. Ang pinaka-worst nito, pag dumating to sa depression. Kaya nga sabi ni Lord, ano po, sa Matthew, ano po, huwag kang tumingin ng mamahalay. Ano po, tingin pa lang yun, ano pag ginagawa. Ano po, kasi bitag yun. Para yung kumuloy. Kapag hindi nag-ingat, lulubog at lulubog. Amen? Yun po yung epekto ng kasalanan. Amen? Ano po? So wala po makakapag-ahon sa atin sa kumunoy liban may aabot sa atin. Amen? Sabi po dyan, kaya nga matanda natin tayo yung tinawag ng Diyos sa kabanalan, sa kadalisayan. Ano po? Sabi po dyan, kaya nga, lumakad tayong maayos, gaya ng sa araw, huwag sa kalayawan, at sa paglalasing, huwag sa kalaswaan, at sa kahalayan, huwag sa mga away, at paninibugho. Mayroon pa bang ganito sa atin? Dapat hindi na. Dapat hindi na po ito nakikita. Dapat lahat ito nalilesen na. Kaya nga sabi, from your glory to glory, binabago tayo ng Diyos. Hindi na mo agad-agad na parang isang bata, nakasisilang mo pala, tumatakbo ka na kaagad. Glory to glory tayo tinuturuan. Tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo dapat mamuhay. Nagkamali ka, sa susunod, dapat hindi na. Ano po? Kasi gusto ni Lord,
Di po ba, ano bang goal ng Panginoon sa atin? To be Christ-like, yung karakter ng Panginoong Jesus. Amen. Sabi po dyan, kaya nga, dapat wala na ito, hindi na ito makita sa atin. Ano po, makita mo siguro hapyaw na lang, hindi na katulad nung una. Ibig sabihin, may nabago na, may ginawa na ang Diyos. Amen. Ano po, wala na rin sana nakikipag-away, ano? Ano pa, manibugho, ano po, yung kahalayan, yung kalaswaan, ano po, yung paglalasing, kalayawan, ano kaya yung mga baluluho. Di po ba? So, hindi na po dapat dito. At yung mga nakikipag-away pa na wala naman, sasakit na yung ulo mo, hindi ka naman mananalo. Manalo ka man, ano ba mapapala mo? Nonsense para makipagtalo, makipag-away sa mga bagay na hindi naman magbibigay sa'yo ng kaligtasan. Amen? Isisecure mo lagi yung kung ano ba yung ikaw. May pakinabangan ba ito sa akin bilang isang Kristiyano? Gaya ng sinasabi sa Bible, ano po, sa Timothy yata yun. Ang isang kawal hindi dapat nakikialam sa mga bagay na walang patungkol sa kanya. Amen. Makikialam man tayo, dapat yung patungkol, may pakinabang sa pagiging Kristiyano natin. Amen, ano po. So sabi po dyan, kaya nga dapat hindi na ito ang nakikita sa atin, kundi glory to glory, nakikita na sa atin si Lord, yung karakter ni Lord, the way tayo makitungo sa ating kapwa, sa ating mga trabaho, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan. So hindi na po gaya ng dati, ano po yung talakera, ano po, hindi na po yung gaya ng dati na maintin ang ulo. Di po ba? Yung hindi na tayo gaya ng dati sige, pustahan tayo. May ganun pa. So, hindi na dapat ganun. May sugalang pa nagaganap. Amen? At yung pag-resolve ng problema, hindi na dapat gaya ng dati. Halika dito. Iinom lang natin yan, mawawala yan. Dapat hindi na po ganun. Naku, idulog natin sa Panginoon. At panigbaburado, bibigyan niya tayo ng panibagong kaisipan kung paano tayo re-resolve. Ganun dapat tayo. Hindi yung may problema ka na, dadagdagan mo pa. Amen? Kaya nga sabi po dyan, ano po, dapat ito ay sinasabi natin nasa Diyos. Hingin tayo ng patnubay advice kay Lord. Ano po ba dapat? Huwag tayo magpabulag do sa gusto natin. Huwag tayo magpabulag sa desisyon natin. Amen? Kasi minsan, tama yung sinasabi ng Bible, ano po, sa tingin ng tao ay tama, pero sa dulo ng tao ay kamatayan. Dead end pala. So sabi po dyan, Amen. This is the invitation. Ito nga yung invitation sa atin ng Panginoon. Sabi niya, no? So, inaanyayahan tayo ng Panginoon. Amen na tayo ay lumapit sa Kanya. Sabi niya, pumarito kayo ngayon at tayo mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman ito mapulang mapula, mapula, ang mga ito magiging parang balahibo ng tupa. Amen. So, ang sinasabi sa atin dito ng Panginoon is, lumapit tayo, huwag tayong mahiya. Inaanyayahan tayo ng Panginoon, mamaya sa altar call, mag-altar call, ano po? Hindi ko malaman bakit ayaw nila lumapit sa Panginoon. Dapat ayaw nilang, ay siguro dahil nandiyan na sila, nakatayo, ano sila, ano po. Pero kasi ang panyaya, ano po, lumapit sa Panginoon. Amen, ano po. So ito po yung invitation. So, ibig sabihin dito, si Lord hindi na siya naglagay ng requirements. Wala siya requirements. O, bago ka lumapit, dapat ganito, ganito. Hindi, sabi niya, lumapit kayo. Ito yung paanyaya, hindi po sa isa, kundi sa lahat. Kasi sabi dito, kayo eh. Hindi naman sinabing ikaw lang. Kayo, sabi po yan. At tayo mga tuwiran, tayo magsaysay daw, magsalita daw tayo sa Panginoon. Ano po? Sabi po dyan, ano po? Alam kasi ni Lord, bagamat ganito ang nagawa nating kasalanan, kaya tayong patawarin ng Panginoon. Kaya tayong linisin, kaya tayong bigyan ng panibagong buhay ng Panginoon. Bagong simula, bagong buhay, bagong pag-asa, bagong landas. Kaya po ito ng Panginoon. Pero kung tayo lang, hindi natin ito kaya.
Kasi bakit babalik at kagbalik tayo sa dati nating gawin? Kasi ito talaga tayo from the start na lumalakad sa mali. Ito talaga tayo from the start. Kaya nga sabi ni Lord, halika kayo, lapit kayo dito. Kayo magsabi sa akin, sabi ng Panginoon, ano po? Sabihin nyo lahat. Kaya nga sabi ni Lord, di ba? Sa Matthew, come, all you weary and heavy laden, and I will give you rest. So alam ni Lord na tayo buong linggo o buong buhay natin, pagod na pagod tayo pagkipaglaban sa kasalanan, ano po? No, binibigyan tayo ng imbitasyon ng Panginoon. Come, sabi ni Lord. Come. Amen? Sabi po dyan. At next, sabi po dyan. Ayan. Kapag ang pagsubok, ano daw? Kapag pagsubok, dalawang uri yan. Kapag sinunod mo, pag naging tama yung pagtalima mo, ito'y pagpapala sa iyo. Pero pag mali yung pagtalima mo, ito ay pagpapalo. Pero pagpapala pa rin. Bakit? Matututo tayo. Amen. So sabi po dyan, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwang. Amen. Ano po? Kapag ang pagsubok, ito ay pinahintulot ng Panginoon upang tumaas ang inyong pananampalataya. Amen. Ano po? Pagpapala po ito. Pero may mga pagsubok po, gawa na tayo ay self-inflicted ang tawag, di po ba? Yung ikaw mismo ang gumawa, kaya ka dumantong sa ganung sitwasyon. Amen? Katulad na lamang po niyan, amen, ano po, gusto mo na maayos sa pamilya, pero nakikipag-chat ka na nakikipag-chat. Darating ang panahon, ano po, magkakaroon kayo ng problema ng asawa mo. Bakit? Kasi from the start, may ginagawa ka na hindi maganda. Tapos sasabihin, meron na akong pagsubok eh. So ito ay self-inflicted, ikaw mismo ang may gawa. So sabi po dyan, kaya nga, wag sa mga tinubok ay manano po, kung tayo magpapaturo, ito ay pagpapala sa atin. Ito ay pagbibigay ng karunungan. Pero kapag ikaw ang gumawa nito mismo, pinili mo ito mismo, ay humanda ka katulad ni David. Pero ang pinagkinaganda kay David, ano po, hindi niya tinalikuran ng Diyos. Hindi yung nagkaroon lang tayo ng konting problema, hindi mo na makita sa iglesia. Alam mo yun, parang ang ganda-ganda ng ginawa ng Diyos sa katitig na problema, para bang sinabi niya na walang ginagawang mabuti sa kanyang Diyos. Amen. So sana hindi po tayo ganito. Amen. Ano po? Na kahit anong problema, sabi ng Panginoon, bilang isang pamilya, pag-uusapan. Amen. Walang iwanan. Sabi nga ni Lord, walang iwanan. Amen. So sabi po dyan, next, sabi po dyan, kaya nga, yung mga pangit na bagay, ikayang gawin ng Panginoon na isang mabuting patutuo upang patuloy na siya ay mapapurihan. Tignan nyo yung mga pangit na buhay nyo noon. Sige, balikan nyo lang. Balikan nyo yung mga pangit na nangyari sa inyo. Sino ba kami tayo before? Di po ba? Sino ba tayo before? At sino na tayo ngayon? At sino na yung pinapapurihan? Kasi dati, yung lumang buhay natin na napapurihan dito yung kaaway. Nagpaparte-parte pa. Ano? Nagpaparte-parte pa yung mga kaaway eh. Sabi niya, naku, ginawa na naman ito ni ano. Parte-parte tayo kasi meron na naman tayo dung karangalan kay Satanas. Pero ngayon, bago ng buhay natin, iba na napaparangalan kundi ang Diyos. Kaya nga sabi ni Lord, isang mang taong tumalikod sa kanyang kasalanan, ano po, libo-libong anghel ang nagdiriwang sa langit at tumanggap sa Panginoon. So nagkakaroon doon ng kagalakan, kasayahan sa langit. At hindi lang po ito isang kasayahan, kundi laksa-laksang anghel ang nagdiriwang. Imagine. So sabi po dyan, ay makikita natin dito sa awit, kung magkagaya aking tuturuan ang inyong sa iyo lumapit na makasalanan. Tama ba? So magiging pagpapala tayo. Amen. Ano po sabi po dyan? Kung magkagayon na aking tuturuan ang sa iyo lumapit
makasalanan. Ingatan mo ako, tagapagligtas ko, aking ihahayag ang pagliligtas mo. So magiging pagpapala na tayo sa ibang tao na gaya ng dumanas ng ating sitwasyon. Yung testimony natin, pwede natin maging pagpapala sa iba. Pwede maging kalakasan, maging linaw sa kanila, pwede tayong gamitin ng Panginoon. Kaya yung mga dinaranas nating sitwasyon, huwag natin ito baliwalain. Pag tayo natuto, darating ang panahon, gagamitin tayo ng Panginoon para maging pagpapala sa iba. Amen? Pero hindi na dapat ito balikan. Amen? Ginagamit ito ng Diyos bilang salamin mo lang, na hindi, salamin na parang alam mo yung pinagdaanan ng tao na yun. At pwede kang gamitin ni Lord na maging pagpapala to give advice, to give light. Di po ba? Sabi po dyan, next, malapit na, sabi niya, kaya nga walang kapayapaan sa kasalanan, sabi ni Yahweh, walang kapayapaan ang mga makasalanan. So, hindi lang ang kasalanan, kundi ang mga makasalanan. Sila mismo na gumagawa. For sure, hindi yan payapa yung mga yan. Amen? Kahit sabihin mo makasanlibutan sila, pag may nagagawa sila hindi maganda, hindi pa rin payapa yung mga yan. Yung mga pumapatay, akala ba natin payapa yung mga yan? Hindi. Yung mga nangre-rape, hindi. Yung mga nagnanakaw sa bangko, yung mga nag-hold up. For sure, ayaw din nila yan. Pero dahil sila ay nandun pa sila, nasa circle pa sila, nasa pa sila ni Satan, hindi pa nila nakikilala ang Panginoon. Hindi pa sila nakakapagsisi. Kaya nga sabi ni Lord, the truth it always set us free. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos o ang Panginoong Yesus lamang ang makakapagpalaya sa atin. Hindi ang mabubuting gawa. Kasi ang mabubuting gawa is bunga ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Amen? Sabi po dyan, Amen. Kapag dumating na ang pagdidisiplina, sabi po dyan, ang pagdidisiplina ay hindi isang bagay na para tayo parusahan, kundi para tayo ay ayos. Kaya napaka-importante yung karakter. Kaya si David, yung puso niya tinignan niya kaagad, pinaayos niya agad sa Panginoon. At sabi po yung karakter na hindi na nagbabaktol, hindi kasi siya, si ganito, wala nang sisiyan. Kundi dapat, nagpapaayos, maging ang ating, yung puso, yung pagtugon natin sa bawat sitwasyon is napaka-importante nito sa harapan ng Diyos. Amen, na hindi lang po daw tayo, sabi po dyan, kaya nga yung reaction natin is napaka-importante. Ayan. Ayan, doble na. Sige na, okay na. So praise God. So napaka-importante. At dito, makikita natin, si David, hindi niya po na-miss yung mark na matuto siya. Hindi niya po ito na-miss. Amen. Na matuto siya at maging matatag. Ito po yung nagagawa ng pag tayo tuturuan ng Panginoon. Ito yung pwedeng mangyari sa bawat isa po sa atin. Na maging matured at maging matatag. Na hindi na gaya ng dati. Kasi bakit tinuruan na kasi tayo ni Lord? Amen. Na hindi na tayo gaya ng dati. Kaya nga sabi niya, pagkat lahat ng minamahal niya, itinatama ang daan, huwag lamang po tayo papabulag, sabi ng Panginoon, di po ba? Wala po ba tayo papabulag sa ating kasalanan o sa ating kalooban? Sapagkat lahat ng minamahal niya, itinatama ng daan, tulad ng mga anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan at ang taong nagsikap, unaway nagtatamo. Ayan, so sabi po dyan, kaya makikita din po natin dito, na hindi tayo nandun din dapat ang ating puso, bilang isang magulang, hindi niya gusto na mapariwara ang bawat isa. Hindi po ito gusto ng Panginoon. Kundi ang bawat isa ay matuto. Kaya nga po makikita natin dito, na dapat hindi tayo magpo-complain. Ito na naman, Lord, hindi na ako natapos. Kasi nga hindi kasi tayo natututo. Sabi po dyan, ayan.
Kahit ito daw ay magbigay sa atin ng sakit, ano po, never complain. Huwag ka na makipag-argue pa sa Panginoon. Ano po? Kasi pag nakikipag-argue tayo, nakikipag-kiss-kissan pa tayo sa Panginoon, alam po yung sabi ng Bible, para daw tayo sumisipa sa isang patalim. Na wala naman, yung patalim, alam mo yun, sumipa ka nga siyang matala sa kutsilyo. Ganun na nangyayari sa tayo lang din na nasasaktan. So, huwag na makipag-argue. Ano po? Ito, hindi natin ito nakita kay David na siya ay nag-complain sa Panginoon. Hindi rin na natin nakita kay David, ano po, na hindi siya nagpa-disiplina sa Panginoon. At kaya sabi po dyan, ito yung pagkakataon na tayo itignan natin. Pag nilay-nilaya natin ang mga naganap sa ating buhay. At sabi po dyan, at makinig tayo sa Panginoon. Ano kaya ipapayo sa akin ng Panginoon? Kasi alam ni Lord kasi dadaanan natin, alam ni Lord yung hangganan natin, alam niya rin ang ating puso. Sabi dyan, God allow us to reach the age of our ability. So, pinahintulot ng Panginoon na maabot natin yung ating hangganan. Ano po? Mausokdulan. Ano po? Yung sukdulan ng kakayahan natin. At kapag naabot natin ito, alam natin na wala na tayong magagawa. Amen? Kundi magtiwala sa Panginoon. Yun ang talaga nakakalungkot. Nahuli na ang lahat. Saka nagtiwala sa Diyos. Kaya nga, inaalaw ito ni Lord to give us, ano po, kahit na ito ay magbigay sa atin too much pressure, ano po, so that we will learn, ano po, to surrender all to Him. So, dun pa lang ito ay natututo, dun pa lang ang tao ay natututo mag-surrender sa Panginoon. Kapag umabot na siya doon sa sukdulan na wala na siyang magagawa, kundi ang magtiwala sa Panginoon. Amen. Sabi dyan, kaya nga, ito na ba ako? Ayan, di pala kita. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran. Ayan po sinasabi sa atin. Huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama. Sabi sa atang buhay ng masama. So, huwag na nating tularan ang mga gumagawa ng hindi magaganda. Hindi na maganda, kahit alam mo yung mga pananalita, kung alam natin hindi maganda, huwag na nating tularan. Sabi ng Psalms 1, chapter 1, mapalad ang taong hindi umuupo sa upuan ng masasama. Hindi na umaayon, sabi po dyan. Next, sabi po dyan, ito. Asan na po ba? Ayan na. Hindi, dito na po ako papasa. Sa kabila na po. Ayan. So, magpatuloy, sabi po dyan, di po ba? So, kailangan natin magpatuloy. Bakit? Dahil meron tayong tinatapos na lakarin. Amen? So, kailangan tayo ay magpatuloy. So, dapat tayo magpatuloy. Ano po? Hindi porket na nagkamali tayo, hanggang doon na lang tayo. Pag nagkamali tayo, gaano mang kabigat yan, lapit sa Panginoon. Hanggang bukas ang biyaya ng Diyos. Amen? Patandaan natin, sabi nga, gaya kay Noah, ang arko ay hindi laging bukas. Baka madatnang ka, nasarahan ka na, hindi ka pa nakapasok doon sa arko. Kaya hanggat may pagkakataon, huwag natin sasayangin. Amen? Hindi pa laging bukas, ano po, ang isang bagay. Lahat ng bagay may hangganan. Maging ang buhay natin may hangganan. Kaya yung biyaya na binibigay sa atin ni Lord, para tayo makapagsisi, makalapit sa Kanya, huwag natin palagpasin. Amen? Praise God, sabi po dyan. Kaya dito makikita natin, ano po, kapag natuto tayo, nakikita natin ang ganda ng ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Sabihin nyo nga po sa katabi mo, ang ganda ng ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Sa online din, ayan. Nakikita niyo po ba na napakaganda ng ginagawa ng Diyos sa ating buhay? Ayan, kaya nga makikita natin dito, ano po,
tayo'y nagpapasalamat na. Sabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat ang paggawa sa akin ay kakilakilabot, kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at iyon ay malalamang mabuti ng aking kaluluwa. Kaya tayo mismo makaka-recognize nun. Ang ganda ng ginawa ng Diyos ko sa aking buhay. Yung baguhin yung ugali mo, yung baguhin ka, kamangha-mangha yun. Kahit bayaran ka ng 1,000,000, hindi niya mababago ang ugali ng isang tao sa pera, kundi ang Diyos ang nagpapabago nito. Bakit? Dahil inaayos ang puso. Inaayos ang puso. Kapag yan, hindi mo pinaayos sa Panginoon ang puso mo, hindi ka mababago. Amen? Para yung electric fan, kahit lagyan mo ng 1,000,000 yan, pag hindi mo ginalaw yan, hindi gagalaw yan. Ganun din sa puso natin. Kapag hindi hinawakan ito ng Panginoon, hindi ito mababago. Babalik at babalik tayo sa dati nating gawin. Nakakapagod. Nakakapagod sa lumang pagkatao. Nakaka-stress. Ano? Gusto niyo po ba bumalik sa ano? Diba hindi na? Kasi bukod sa nakakapagod, nakaka-stress, nakakasuka. Parang ikaw mismo, hindi mo na kayang makita yung sarili mo, yung dati mong ginagawa. Kasi iba na yung buhay. Alam mo yung, kumbaga dati ka nakatira doon, parang ka dati nakatira sa Imbornal. Nilipat ka ni Lord sa hotel. Kung gusto mo po ba Imbornal ka sa hotel? Di po ba? Ang Imbornal ang baho-baho. Ganito kabaho ang kasalanan sa harapan ng Panginoon. Ganito karmi. Ganito, kaya nga sabihin mo, karumal-dumal. Kasuklam-suklam. Tumalikod ka lang sa Panginoon, para ka lang makukulam sa harapan ng Panginoon. Sumasamba ka na sa iba-ibang. Kasi pag hindi mo naman kinikilala si Diyos, si Lord, panigurado, iba na kinikilala mo, hindi na siya. Amen? Kaya nga sabi ni Lord, kasuklam-suklam. Kaya, amen. So, ang kinaganda dito kay David, hindi nagbago ang kanyang puso sa Panginoon. Ibig ko sabihin dito, amen, ano po, yung puso niya, mas lalo, napamahal sa Diyos. Doon nakagawa siya ng mabigat na kasalanan sa harapan ng Diyos. Natuto siya. At yung pagmamahal niya sa Panginoon is mas lalo. Yun lang, kahit anong gawin natin, magkasalaman tayo, huwag natin hahayaan, mabigat pa yung problema natin, huwag natin hahayaan na hindi tayo pupunta sa sanktuaryo. Huwag natin hahayaan na hindi tayo makapagpanalangin sa Panginoon. Huwag natin hahayaan na malayo ang puso natin sa Diyos. Masakit po ito. Masakit ang malayo sa Panginoon. Kaya nga gano'n na lang yung awit ni David. Yung galak niya, yung bawat pag-awit niya, malamang naiiyak-iyak pa si David habang inaawit niya ito. Amen? Kaya wag nating hahayaan na malayo ang puso natin sa Diyos. Gaano mang kabigat ang ating problema, pagdaanan sa buhay. Unang-una, si Lord kasi, kaya niyang gumawa doon sa sitwasyon na yun. Pag kinalimutan natin si Lord, parang sinasabi natin hindi mahalaga ang ating buhay. Kaya kung mahalaga ang buhay mo, mahalin natin si Lord. Kung sa tingin natin, napakahalaga ng buhay na ito, mahalin natin ang Diyos. Amen? Sasabi po dyan. Ayan, so huwag kang mawawala sa pananampalataya mo. Aminin natin na tayo nagkamali, at manatili tayo mapagpakumbaba. At tayo ay mag-surrender sa Panginoon. Dahil ang pagtuturo, hindi lamang tayo ay natuto, na magdesisyon, kundi about how decide you wanted to change. So nabago, kasi dahil gusto nating matuto, gusto nating mabago. Hindi lang natin, amen. So, hindi lang natin, nalaman, hindi lang tayo natuto, kundi dapat nag-decide talaga tayo na tayo ay mabago.
Amen? Dahil ang tunay na tagumpay, na hindi lang dapat na tayo nagtagumpay lang, kundi ano po, ang tunay na tagumpay, ano po, is naroon ka na hindi ka nawawala, hindi mo winawala ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Ano po? Ang tagumpay ay hindi dahil, hindi lang nagumpay ka, kundi ano po, because your heart, ano po, never change, ano po, towards, kasi hindi nagbago ang pagmamahal mo sa Panginoon. Amen? Kasi si Lord, hindi naman nagbago yung pagmamahal niya sa atin eh. Amen? Sabi nga, ano po, they are fresh every morning. New every morning, sabi ng Lamentation. At ang tunay na tagumpay, ano po, nagmumula ito sa pananatili sa Diyos. Kaya nga, di ba, kamakata tayo lagi in Christ alone. Ano po, kung gusto mo, ano po, na lagi kang tagumpay, ano po, siguraduhin mo rin lagi ka nandun sa Panginoon, kasama mo si Lord. Ito po ang tunay na tagumpay. Alam ni Moises, ano po, na ang tunay na tagumpay ay hindi sa lugar na kanilang pupuntahan, kundi sa kung sino ang kasama nila. Amen. Kaya sabi ni Moises, huwag mo na kami palisin, Lord, ano po, kung hindi ka rin lang namin kasama. Amen. So, ganito din po dapat ating maging puso. Ano po, wag mo na ibigay itong bagay na ito sa aking Panginoon kung hindi kita makakasama. Wag na, Lord, kahit gaano pa ito, sa tingin ng mundo, is achievement. Ano po, successful. Wag na kung hindi rin lang kita kasama. Dahil ang tunay na tagumpay, yun ay ang kasama ng Diyos. Amen. Sabi po dyan, amen. Sabi po dyan, kaya makikita natin dyan na sinabi dito ni Moises, sabi po dyan, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kami palisin dito, sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman na lahat na kami ay iyong kinakalugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iba sa lahat ng bansa. Alam niyo po ba, tayo ay espesyal. Kaya nga kapag kahit nasa trabaho tayo, nakikita po ba natin ating sarili? Na tayo hindi natin sinasabi na talagang perfecto na tayo. We are different. Kasi makikita mo naman the way sila magsalita, the way ka magsalita, the way ka kumilos, the way ka kumilos. Ano po? Dahil hindi tayo katulad nila. And we are also dapat na makapa-influensya sa kanila. Amen. So sabi po dyan. So kailangan po, ano po, let us turn away from our sins, sabi po dyan. Tinuturo sa atin. Ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inakala ng ilan, hindi pa niya itutupad ang pangako iyon, alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang magsipagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Hindi kinalulugdan ng Diyos may mapahamak isa man sa atin. Gaano ka man makasalanan. Ano man yung mga nagawa mo sa buhay. Sabi niya, ang nais niya, binibigyan tayo ng pagkakataon. Sabi niya, at sabi po niya, patunayan daw po natin sa ating pamumuhay na tayo nga ay nagsisisi. Hindi sa pamamagitan ng pananalita. Amen. So sabi po diyan, God is so faithful. Ayan, malapit na po tayo. God is so faithful. Sabi po diyan, ano po? Upang sa pamamagitan ng dalawang bagay na hindi nababago, na dito ay hindi maaring magsinungaling ang Diyos. Tayo mga nagtungo sa kanlungan ay magkakaroon ng higit na katiyakan, panghawakan ng pag-asa na nakalagay sa harapan natin. Amen. Ano po? Pag sinabi ni Lord na tayo pinatawad na talaga tayo. Pag sinabi ni Lord na mahal niya talaga tayo. Pag sinabi ni Lord na ililigtas kita, ililigtas tayo ni Lord. Dahil sa Diyos, may katiyakan. Pero sa atin, sa mundong ito, wala. Amen? Kaya nga makikita natin dyan, makikita natin dito, ano po yung mapagkilala natin, ano po sa Panginoon,
So, nandiyan lang yan. Malapit na. Sapagkat nalulugod ako sa katapatan kaysa alay. Ano po? Pagkilala sa Diyos kaysa mga handog na sinunog. Kaya nga napaka-importante, ano po, yung pagpunta natin dito, ano po, ano ba yung kinalulugtuan ni Lord? Yung makilala natin siya. Secondary na lang yung pagbibigay natin ng tithes, pagbibigay natin offering, pagbibisa. Secondary yan eh. Pero yung pinaka-importante dito, yung makilala natin ang tuwiran ng Panginoon. Ito po yung pinakaunang purpose ni Lord. Ano po, upang makilala siya sa kanyang iglesia. Ano po? Secondary na yun, maghahandog ka, ano po, magsusunag ka sa mga Israelita, ano po, sabi ni Lord, hindi, secondary na yan, pero kilalanin niyo ako kung sino ako. At ito ang hindi na-miss ni David. Ano po? Kaya nga, alam mo po, nakakabless dito kay David kasi yung puso niya, ano po talagang, punong-puno, ano po siya ng pagpapaturo sa Panginoon. Kaya ganun na lang yung pagpapakumbaba, kahit yung karangalan, kahit yung pagiging hari niya, kaya niya ibaba para sa Panginoon. Amen? So, nawa, humantong tayo sa ganitong puso ni David. Amen, ano po na, kahit ano bang marating natin sa buhay, kaya nating ibigay para sa Panginoon. Amen, sabi po dyan, ano po, at huwag mawala, ano po yung kada punta natin dito, kilala natin si Lord. Ano ba yung tinuturo sa akin ni Lord? Ano ba, paano ba siya nagpapakilala? Katulad ngayon, ang tinuturo ni Lord, ano sabi ni Lord, dapat daw makapamuhay ako ng kabanal. Bakit? Kasi siya ay Diyos na banal. Dapat daw mamuhay ako na may katwiran. Dahil bakit siya ay Diyos na may katwiran? Ano po, na makatwiran. Sabi po dyan, sa lahat po yan, naranasan ni David, ano po, lahat naranasan ni David, ang kasaganaan sa buhay, kasalatan, problema, mawalan sa buhay, mawalan ng mahal sa buhay, ano po, paratangan ng di maganda, ano po, higit lalo, ano po, higit sa lahat, ano po, siya rin ay nagkasala sa Diyos. Subalit, sabi po dyan, isa lang ang hindi nawaglit sa isip ni David. Ano po, ang malayo sa puso ng Diyos. Kaya nga siya tinawag na a man, God's after own hearts. Ayan. So kaya nga po siya tinawag. So the same with us, ano po, nawa tayo din po, amen, ano po, masabi ito sa atin ng Panginoon. Kahit anong kasalanan, lapit sa Panginoon. Ang maging katwiran natin, Lord, ayoko mawala sa puso mo. Ayoko mawala ka rin sa puso ko. Vice versa, palitan. Kahit saan tayo dalahin. Kahit umuwi tayo ng Pilipinas. Kahit bumagsak na, ano po, ako ni Mia, ano po, kahit nagkakagera na, Lord, ayoko mawala ka sa puso ko. Mapalad ang tao ang may pusong ganito. Amen? Para kayong si David, sabi nga ikaw. So, praise God. Sabi po dyan last, sabi niyan, maliliit pala yung sa Korinto, no? Maliliit. Sabi po dyan sa Korinto, ako na lang po babasa. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito, mga sisidlang lupa, upang ipakita na ang mga nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin, sapagkat ang Diyos ay nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga pusong upang magbigay liwanag sa pagkilala sa kalwalatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Sa bawat panig, pinagmamulimpitan kami, subalit hindi kami nadudurog. Nililito kami, subalit hindi nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinababayaan. Nilulugmok, subalit hindi napupuksa. Amen. Yung may maganitong puso, amen, ano po. Nauunawaan ito, amen, ano po. Darating ang maraming problema sa akin, Panginoon. Sasabay lahat ito. Ano po? Aawayin ako ng aking kabiyak. Pagagalitan ako ng boss. Pero hindi mawawala ang pag-ibig ko sa iyo, Panginoon. Dahil ito lang ang tamang pag-asa na meron tayo. Ang mahalin ng Diyos. Pag minahal natin ang Panginoon, ibig sabihin minamahal natin ang ating buhay. Kinapahalagahan natin. Amen? So praise God. Sabi sabi dito ni David, ano po, si Yahweh ang aking tanggulan, ano, at tagapagligtas, sapagkat naranasan niya. Nang siya ay tugisin, siya umalis sa kanyang kaharian, ano po, nakita niyo yung problema ni David, po ba? Sunod-sunod eh.
Tapos nawalan pa siya ng mahal sa buhay. Amen? So lahat po yan naranasan dito ni David. Kaya sabi niya, si Yahweh ang aking tagapagligtas, matibay na muog na aking sanggalan. Ang Diyos na bato ng aking kanlungan, aking kalasag at tanging kaligtasan. Siya ang pananggalan sa mga mararahas, siya kong tanggulan. Kay Yahweh ako'y tumatawag, sa kaaway ako'y kanyang nililigtas. Purihin si Yahweh, pinapalibutan ako ng alon ng kamatayan. Dahil during that time, talagang ang buhay ni David ay nasa bigid ng kamatayan nung hindi pa siya naghahari, nung siya ay tinutugis pa ni Saul na kanyang pinaglingkuran. Amen. So sabi po dyan, at yung mga iba pang mga nakapaligid sa kanya, mga hindi bayan ng Diyos, sabi po rito, kaya ako'y tumawag, ako'y kanyang niligtas, po rin siya, pinalibutan ako ng kamatayan, tinugos ako, ito agos ng kapahamakan. Daigdig ng mga patay ang kanyang pinalibutan, patibo ng kamatayan, ang aking dinaraanan. Sa kagipitan ko, ako ay tumawag sa Diyos na si Yahweh na aking hinanap mula sa templo, ay kanyang dininig ang aking pagsamo at paghigpit. Amen. Nawa ganito, pag dadating tayo sa mga ganitong sitwasyon, huwag natin kalimutan na may Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. At kapag naranasan natin ang bagay na yun, huwag din naman natin kalimutan na maipakita rin naman natin sa Diyos ang ating pagmamahal, at pagpapahalaga sa ginagawa niya sa atin. Amen? So, praise God, makakatayo po tayo. Ayaw. Amen. So, praise God. Atin po ay handa ating sarili. Ating isipin.